Mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba kamo? Tutok lang dito sa Usapang Tol. Usapang Tol, Usapang Tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga maging doon sa ating mga kababayan na nakasubaybay sa mga online media account ng DWIZ 882. Ako po si Cecil Villarosa at ito po ang programang Usapang Tol. Good morning sa iyo, Senator Tol. Hi. Magandang umaga, Cecil. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng mga kababayan natin worldwide. Kayo po ay nakikinig ngayon sa DWIZ 882 at nanonood sa Aliw TV 23. Good morning din po sa mga nakasubaybay sa ating social media accounts at maging doon po sa nanonood ngayon sa Cebu at nakikinig sa 106.7 FM at sa Dagupan 89.3 FM. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, good morning po. Maging at dun sa ating mga kababayan, Senator Tol, na gusto mag-participate sa ating magiging talakayan ngayong umaga, pwede po silang magpadala ng komento sa social media pages o sa Facebook page ng DWIZ 882. At ngayon, Senator Tol, ay March 7, 2024, bisperas po ng International Women's Day. At kaugnay niyan, Senator Tol, I understand may binisita kang lugar kahapon kung saan nakasalamuha mo ang mga grupo ng kababaihan. Opo, nagpasyal po tayo kahapon. Kasama po yung dating Pangulo natin, si Presidente Gloria Macapagal Arroyo, dyan po sa Porac, Pampanga para makiisa sa pagdiriwang ng Women's Month. At napaganda naman po at nandun po lahat ng mga kababaihan, mga kabataang kababaihan, mga tribo po, mga IPs. At ganoon din po yung ating mga senior citizens na kababaihan bilang paggunita nga sa pagsimula ng Women's Month. At nakakalugod, Cecil, dahil yung atin po mga kababaihan sa Pampanga ay talagang modelo po nila, sinusunod, inspired po sila kay now Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo ng 2nd District of Pampanga. Ayan, maganda umaga po sa ating mga kababayan dyan sa Pampanga at eto Senator Tol. Para naman Maya, sa ating... sa mga kababayan natin sa Pampanga. Yes, at Senator Tol, para naman doon sa ating mga kababayang kababaihan na nandito po sa Metro Manila, meron pong good news ang pamunuan ng MRT 3 at LRT 2 dahil bukas po, araw nga po ng International Women's Day, meron pong libreng sakay ang mga kababaihan. Yang libreng sakay pong yan ay papayagan mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ayan, good news yan ha. So, yung ating mga kababaihan, ang dami yung benefits ngayon sa Women's Month. At yun po naman ay tuloy-tuloy. Hindi lang naman po tuwing Women's Month. Ayan. At samantala, Senator Tol, bago tayo pumailalim sa ating mga diskusyon ngayong umagang ito, puntahan na muna natin ang ating mga headlines. Mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. At ngayon sa ating mga headlines ngayong Huwebes, March 7, 2024, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. balik bansa na mula Australia. DWIZ Balita. Economic charter change inaprubahan na ng komite sa Kamara. DWIZ Balita. Singil sa kuryente ngayong Marso, inaasahang bababa. DWIZ Balita. Bilang ng mga walang trabaho sa huling bahagi ng nakalipas na taon, nadagdagan.
DWIZ Balita. At presyo ng bigas sumirit ng 36%. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. At sa detalye ng ating mga balita, balik bansa na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos na dumalo sa ASEAN-Australia Special Summit sa Melbourne mula March 4 hanggang March 6. Bandang alas 11:33 kagabi, lumapag sa Villamor Air Base sa Pasay City ang Flight PRO01 na sinakyan ni PBBM kasama si First Lady Liza Araneta Marcos. Nakakuha ng investment commitments ang Pangulo na nagkakahalaga ng $1.53 billion sa hanay ng renewable energy, manufacturing at iba pang sektor. Binigyang diin din sa pagpupulong ng dalawang leader o sa nasabing pagbisita ng Pangulo sa Australia ang mga ongoing efforts na may kinalaman sa double taxation, pagkapabuti ng ease of doing business at expansion ng flight connections para mapabuti ang accessibility ng mga nangungunang tourism destination at nang sa gayon ay mapalakas din ang defense ties bilang tugon sa mutual security concerns. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, inaprubahan na ng House Committee of the Whole ang resolution of both houses number 7 na naglalayong amyendahan ng economic provisions ng 1987 Constitution. Paliwanag ni House Deputy Majority Leader at Mandaluyong City Representative Neptali Gonzales II, bagamat lusot na sa Committee of the Whole, kailangan pang pagtibayin ang committee report bago idiretso sa plenaryo ng Kamara. Posible anya na sa darating na Miyerkules ay maaprubahan na ang RBH 7 sa ikalawang pagbasa. DWIZ Balita. Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Ang report mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno, paggamit ng hindi otorisadong gluta, pinaiimbestigahan sa Senado. Pinabubusisi ni Senator Nancy Binay ang report ukol sa pagkasawi ng ilang individual na iniugnay sa hindi otorisadong paggamit ng intravenous glutathione o IV glutathione. Sa kanyang inihahing resolution number 952, sinabi ni Binay na tungkulin ng Senado na busisiin ito para matiyak ang kaligtasan at maprotektahan ang kalusugan ng publiko sa pamamagitan ng mga patakaran o batas para rin mapakilos at magpatupad ng mga patakaran ang kinaukulang ahensya ng gobyerno para maiwasan ang hindi otorisadong paggamit ng IV gluta. Nakasaad sa resolution ni Binay a report ni Health Secretary Ted Herbosa na may babae sa Quezon City na namatay matapos sa mailalim sa hindi authorized glutathione at stem cell infusion. Tinukoy din na report na noong 2020 ukol sa isang babae na nag-cardiac arrest matapos ang glutathione treatment sa isa pang spa sa Sampaloc, Manila. Nakasaad na mismong Health Secretary Herbosa nagsabi sa media na hindi ligtas gamitin ang IV gluta sa mga klinika at nakadisenyo ito para sa mga ospital dahil ginagamit ito na rescue medicine para sa may komplikasyon mula sa chemotherapy dahil sa cancer. Isinaad din ang mga sinabi ng Food and Drug Administration na walang published na pag-aaral na ligtas sa mga injectable at IV gluta sa pagpapaputi at may warning pa na maaari ito magdulot ng sari-saring karamdaman. Inihayaan ito ilang linggo matapos ang kontrobersya ukol sa drip session ng may bahay ni Senator Robin Padilla sa loob ng kanyang opisina sa Senate. Una nang iniulat na yun ay IV gluta pero nilinaw bandang huli na yun daw ay vitamin C. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Sa iba pa mga balita, naku, good news naman po ito dahil inaasahang bababa ang singil ng Meralco ngayong buwan. Ayon kay Meralco Vice President Joe Saldariaga, dahil ito sa pagbaba ng generation charge kasunod ng pagbabalik operasyon ng San Buenaventura Power Plant na sumailalim sa maintenance. Bumaba rin ang presyuhan sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. May nakaambari na refund na galing sa siningil na karagdagang incremental malampaya gas charges noong isang buwan.
DWIZ Balita. Very timely, Senator Tol. Ano, Good yung news yan. nakaambang Good news yan. Yung pagbaba ng presyo ng kuryente. At inaasahan po ng mga kababayan natin yan. Dahil last month, tumaas yung presyo ng kuryente. Pero ngayon, magandang balita yan. Dahil lalong-lalo na ngayon, tag-init, talagang maraming gumagamit ng kuryente. So, antabayanan po natin yan kung kailan matutuloy ng Meralco. At kung magkano, Senator Tol, ano, ang Kung magkano, iaawas. kung magkano. Oo. Samantala, sa iba pang mga balita, tumaas sa 19.5% ang mga walang trabaho sa huling bahagi ng taong 2023. Base po yan sa survey ng Social Weather Station. Katumbas ito ng 9.4 milyon na Pilipino na walang trabaho. Mas mataas ito ng higit mas mataas niya na higit 2% kumpara po sa 16.9% o 7.9 milyon na walang trabaho noong Setyembre. DWIZ Balita. Hindi naman yan magandang balita, Senator Tol, na dagdagan yung mga walang trabaho. At isa yan sa ating So tututukan, ano raw ang Senator Tol. ano raw ang sa datos ilang percent ulit, Cecil? 19.5% tumaas sa Senator Tol, katumbas yan ng 9.4 million na mga walang trabaho. Kasi nung September last year, Senator Tol, nasa more than 2%, 2.6% yung bilang ng mga walang trabaho. Yan po ay katumbas naman ng 7.9 million na walang trabaho noong September. So malaki-laki rin yung tinaas nito. At lalong-lalo na siguro, hindi pa na, ewan ko kung kasama dyan sa computation dyan yung underemployed naman, Cecil. So, dapat siguro susunod makapanayam natin ng PSA patungkol dyan para nang sa ganun maliwanag yung datos natin. Oo, para magandang balita yan. Yes, para alam na kung ano yung definition nila ng unemployed, Senator Tol, ng underemployed. Yan. Correct. At yung dole na rin siguro, Senator Tol, para kung ano yung kanilang mga programa, kung meron sila mga jobs fair na ilulunsad, nang sa gayon ay maabisuhan yung ating mga kababayan na naghahanap po ng kabuhayan o ng hanap buhay. Tama. Oo. Samantala, tuloy-tuloy po tayo sa pagbabalita sa oras na 6:17 ng umaga. Tumaas ng 36% ang retail price ng bigas. Base po yan sa datos ng Department of Agriculture noong March 1 kumpara sa naitala sa kaparehong panahon noong 2023. Ayon sa DA, umabot sa 50 pesos kada kilo ang presyo ng local regular milled rice kaysa sa 32 pesos at 40 pesos kada kilo noong nakaraang taon. Kaugnay nito, tumaas naman sa 22% o nasa 45 pesos hanggang 58 pesos ang presyo ng kada kilo ng well-milled rice kumpara naman sa 37 pesos at 45 pesos noong 2023. Gayunman, kumpiyansa si Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa na bababa ang presyo ng bigas ngayong buwan dahil sa peak ng anihan ngayong Marso at Abril. DWIZ Balita. Malaki-laki rin ang itinaas pala ng presyo ng bigas. Malaki to. Malaki to. Yung lowest retail price ng well-milled rice ay 54 pesos. Mamaya malalaman natin sa ating palengke tour kay Alexa kung talaga magkano sa mga pamilihang bayan ang presyo ng bigas. So, yung rice inflation, ang statistics natin galing din sa PSA. Yes, so, yes, yung 23.7% na February last year, ngayon 36%. So, malaki talaga yon. So, talagang dapat makapanayam natin ang PSA. Pero, yung nag-appoint din ata ng bagong NFA. ng bagong mga namamahala ngayon sa NFA dahil yung alingas-ngas tungkol doon sa binentang bigas sa mga traders na dapat sana ay para sa mga kababayan nating apektado ng kalamidad, kagaya nung kapanayam natin si Senator Cynthia Villar noong Lunes. So, Cecil, siguro yung bagong pamunuan ng NFA, maganda rin mahagilap natin para maipaliwanag ito sa ating mga kababayan. At ang masaklapan ng Senator Tol, inaasahan natin na posible pang tumaas ang presyo ng bigas dahil sa epekto ng El Nino phenomenon. Di ho ba? Correct. At ang talagang tinatamaan ngayon yung mga yung mga tiga Isabela at pati na rin sa Mindoro.
So, siguro ito ay, nako, mabigat ito. Although meron mga nagsasabi na mag-i-stabilize pero hindi pa naman nararamdaman. Cecil, itong bantay bigas na monitoring group ay dapat siguro makausap din natin. Yung kinatawan nila nagsasabi si Miss Cathy Estabillo na yung retail price ng bigas ay lalong tataas ngayong buwan ng Marso. Naku. Actually, may binabanggit din ni Senator Tol ang PSA, according to them, posible raw na magtuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng bigas hanggang July. Yun. At sakto kasi ang inaasahan namang epekto ng El Niño phenomenon posible pang magtagal hanggang buwan din ng Hulyo. Malaki rin yata, Correct. Senator Tol, yung yung naging epekto ng mataas na presyo ng bigas sa world market. Yun. Isa yun sa mga sinasabi nilang dahilan, pero ito, may nakaambana namang mag-i-import na naman ng bigas. So, 300,000 metric tons daw hanggang 475,000 metric tons para magkaroon ng buffer. So, yan po hindi lang pag-admit na talagang wala tayong magawa, pero magdudulot din yan ng pagpapahirap sa ating mga rice producers dahil ang laki ng kompetensya nila. Siguro malaman natin sa ating palengke report kung ano talaga ang aktual na presyo ng bigas sa mga pamilihang bayan, Cecil. Yes, Senator Tol. At bigyan daan natin. Andyan na ba si Alexa Avila? Ayan. Siya po ay nandoon ngayon sa Mandaluyong Public Market. Ito na, Senator Tol. Huwag na nating patagalin pa ang Oo nga. paghihintay ng ating mga kababayan. Magkano na ba ang presyuhan ngayon ng bigas sa mga pamilihan? Alexa? Kailangan malaman mo na ang mga presyo sa labas sa Palengke Report. Yes, Alexa. Kamusta ang Magandang presyon umaga, dyan? Senator Tol and Miss Cecil, lalong-lalo na sa ating mga tagapakinig natin sa Usapang Tol dito sa DWIC. Live tayo ngayon sa Mandaluyong Public Market 2 para magbigay ng update tungkol sa presyo ng mga bilihin ngayong Miyerkules. Kasi good news sa mga namamalengke ng gulay dito, ang sibuyas ay nasa 80, bawang 140, patatas 120, kamatis ay nasa 80 pesos ng, carrots 120, luya 120. Bumaba uli ang talong kamatis. Nasa 80. Yes, Senator, mababa po ang kamatis kahapon, dito 120, kumpara sa 160 na. kahapon. Oho. Ngayon, para naman sa presyo ng karne, steady lang daw ang presyo ng baboy dito sa Mandaluyong Public Market. Ang liempo nasa 300, pork chop 260 at atay nasa 130. Mas mababa kumpara sa presyo ng karne sa Arayat Public Market kahapon. Ang presyo naman ng manok dito sa Mandaluyong nasa 180 pesos per kilo lang. Tignan naman natin yung presyo ng isda na nakitaan natin ng steadiness. Yung galunggong ay nasa 200 lang. Mababa ito kumpara sa kahapon. Ang tilapiyang buhay ay nasa 110. Bangus, nagre-range from 160 to 180 pesos per kilo. Ang tulingan ay nasa 200. Ang pusit naman ay, depende sa klase, ay pumapalo ng 180, 200 at 380. Sa bigas naman, ang pinakamababang presyo dito ay nasa 54 pesos. Pero maraming pagpipilian ng ating mga mamimili. Meron tig 56 at ang pinakamataas naman dito ay nasa 65 pesos. Yes. Alexa, yung bigas ulit na Bigas, mo. pakiulit. Ang pinakamababang presyo ng bigas dito sa Mandaluyong Public Market ay nasa 54 pesos. Pero marami pa 54. namang pagpipilian yung ibang mamimili. Meron tig 55, may 56, pero nasa Mas pinakamataas mataas siguro yun. dito ay nasa Mas 65 mataas yung pesos. pamimilian nila. Yes, Senator, mas mataas po. So, usually ka mamimili para makatipid. So, mas mataas yung... So, kahapon, magkano ang presyo ng bigas kahapon? Ang presyo ng bigas Halos ganun kahapon din. ay nasa 52 pesos, 50 may ba 50 yung lowest doon sa Mababa. Arayat. Oo. Mababa pa ng 2 Ayun. piso. Teka muna, sino ba yung tendera natin na mapalad, na suki natin na nanalo dyan sa Mandaluyong Public Market ng ating token buhat sa Usapang Tol ngayong umaga? Alexa, ngayong Webes. Senator Miss Cecil, kasama ko po ang ating market winner. Katabi ko ngayon si Kuya Andrew Pulios, fish vendor. Ayun, maaga gumising ito si Kuya at nakaputi, puting-puti ang suot Suot na dyan sa niya. Mandaluyong Ayan, si Public Kuya Market. Andrew. Hello sir, magandang umaga po.
Ayun. Ano ba ang tinitinda mo? Isang bata, sir. Stone fish po. Ang presyo naman niya, nagbabago ba o steady lang? Nagbabago naman po, bumababa na po. Bumababa. Nako, good. Ayan, nakikita ko yung timbangan nyo at saka talagang nami-maintain mo ang kalinisan dyan sa paligid mo. Congratulations. At yun sa market administrator ninyo, congratulations din, Andrew. Thank you po, sir. Thank you po. Ay, salamat at papasyal lang ka ulit dyan sa mga susunod na linggo para ma-monitor at ma-check yung presyo ng hindi lang yung tinda mo, pati yung iba, lalo na ang bigas, kamatis at ang sibuyas at bawang. Andrew. Ako, sir. Thank you po, sir. Ayan, Maraming salamat, Cecil. Mukhang parang hindi napuyat ito si Andrew. Talagang ganyan ang ating mga nagtitinda sa palengke. Napakasipag. May mga namataan na tayong namimili ng ganito kaaga, Senator Tol, Diyan sa kanyang Oo nga, area. nakakagutom tuloy. Nakakagutom tuloy. Andrew, ingat kayo dyan at magkikita tayo minsan dyan sa inyong palengke. Yan, maraming Okay. salamat, Andrew. Ang oras Alexa. po natin ay alas 6:26 at Ayan, Alexa. maraming salamat, Alexa. Thank you, Senator Mag-antabay lang po tayo Vicente. sa mga ating mga station ID supporters. Magbabalik po ang Usapang Tol. Tol ng bawat Pilipino. Tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik pong muli ang programang Usapang Tol at Senator Tol. Kahapon, ang nakasama natin. Makakasama natin ngayong umaga ang tagapagsalita ng MWSS, si Mr. Dizon. Para ipaliwanag ang ilang mga gawain at hinaharap ng MWSS, lalo ngayong meron tayong banta ng El Nino. So nasa linya na ba si Patrick Dizon? Good morning po, Sir Patrick. Good morning po, Senator Francis at Ms. Cecil, at salamat po sa pag-imbita po sa MWSS. Yes, siguro pa isang tanong ako, mauna ako Cecil, Yes, go ito ahead po. bang nararanasang El Nino natin ngayon ay malaking epekto sa supply ng tubig, lalong-lalo na dito sa Metro Manila? Patrick? Actually, Senator Francis po, simula pa po nung nag-declare po ang pag-asa last year po na magkaroon po ng El Nino this year, ay kami po ay nag-implement na po ng mga augmentation measures po namin po. At aside from that po, nung December po nung nag-uulan, ay talaga pong nag-ipon po kami sa ating Angat Dam. Kasi ang Angat Dam po, Senator, ay doon po natin kinukuha yung 90% po na pangangailangan po natin ng domestic water supply sa buong Metro Manila sa karatig na probinsya. So from 212 po na normal water high level po ng ating Angat Dam ay tinaasan po natin ito hanggang 214. So mayroon po tayong additional na 2 meters na buffer po na tubig dito sa ating reservoir para may magamit po tayo this summer during the onset po of the El Nino. So sa ngayon po, Senator, sa ngayong March, ay na-maintain po natin yung ating allocation na nanggagaling sa Angat Dam na nasa 50 cubic meter per second, which is equivalent po to 4.3 billion na litrong tubig kada araw. Bakit ang report kahapon, Patrick, bumaba daw ng 205 meters? Yun ang report kahapon, kaya maapektuhan ang supply dito sa mga household sa Metro Manila. Alin ang latest ba dyan? Alin ang tama? Sa ngayon po, Senator po, ay sa ganitong buwan po ay talaga pong pababa po yung ating elevation ng ating Angat Dam. Base na rin po yan sa ating historical trend. Pagdating ng January hanggang June ay pababa po talaga yung ating Angat Dam. Tapos pagdating naman po ng July hanggang December ay paakyat na rin po ito. Kasi that's the time po na nag-uulan po sa ating mga watershed. So sa ngayon po, Senator po, ay nasa 19 cm kada araw. Yun po yung bagsak po ng ating reservoir elevation. Pero yun naman po, Senator, yung binabantayan natin na hindi po talagang drastic po yung pagbaba po ng ating reservoir na naaabot na siya ng ating minimum operating level na 180 meters. Kasi kapag 180 meters po yung ating reservoir, ang priority na mabibigyan lang naman po ng ating Angat Dam ay ang domestic water supply, which is ayaw naman po natin ito kasi kailangan din po natin mabigyan ng allocation ng ating irrigation.
So, may pangamba o walang pangamba as of now dito sa Metro Manila? Sa ngayon po, Senator, no, every month naman po kami nagmi-meeting. Kasama po namin yung ANGAT Technical Working Group. So itong ANGAT Technical Working Group ay composed of different agencies po, no, na gumagamit sa ating ANGAT Dam. Ang chairman po natin dito ang National Water Resources Board. Ang members are MWSS, National Irrigation Administration, Pag-asa, saka yung ating NAPOCOR. So every month po ay pinag-uusapan po namin yung magiging allocation ng domestic water supply saka irrigation po, no. So sa ngayon po ay from now minamanage pa naman po namin itong ating ANGAT Dam. Pero nevertheless, Senator, ay kapag mabawasan po tayo ng allocation sa ANGAT Dam, ay nakaprepare naman po tayo para sa ating mga augmentation measures and mitigating measures which we already completed na po. And we're ready to operate na rin po this summer. So ngayon, kahit maayos pa ang supply, siguro yung ating mga kababayan ay konting tipid pa rin sa tubig. At kagaya po ng sinasabi ko, hindi tayo dapat makampante rito dahil mahaba-haba pa itong El Nino. Any tips, Patrick, para sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon? Actually, tama po kayo, Senator Francis po, no, yung ating pong public awareness po, no, ng pagtitipid ay patuloy po na ginagawa po namin. Nagpo-post po kami sa ating mga social media accounts at patuloy din po, no, pagkakandak po namin ng education and information campaign program po namin at naglilibot po kami sa mga barangay po, no. Ito po, no, yung mga wais po na paggamit po ng tubig sa ating mga customers, kasi tama po kayo, dapat po hindi po tayo pagkampante dahil yung onset po ng El Nino ay hanggang second quarter of this year. Sabi nga po ng Pag-asa ay maglalaninya na din, pero sa ngayon po ang pinaghahandaan po natin yung El Nino. So yung konting pagtitipid po ng tubig ay makakatulong po, no, para malas po natin yung El Nino hanggang this summer. Ayun. Cecil, meron kang tanong kay Patrick? Yes, Engineer Dizon. Sir, nabanggit nyo kanina, pagka umabot pala ng 180 meters, yan po yung critical level ng ANGAT Dam, kung saan kinukuha yung 90% ng supply ng tubig sa Metro Manila. Yan po ay inalalaan na lamang for domestic consumption. Tama po ba? Tama po, Ms. Cecil. I mean, for household consumption. Tama po. Kasi po ang ating ANGAT Dam ay hindi lamang po for domestic water supply po ito, ay nagbibigay din po ng tubig sa ating irrigation dito sa may part ng Bulacan areas. So yung possibility na magkaroon ng rasyon, the possibility of rationing water, pagka nagtuloy-tuloy yung pagbaba, kasi binabanggit nyo every day 19 centimeter Ngayon po ang huling report ng Pag-asa, 204.39 meters yung water level sa ANGAT. Mas mababa po yan sa normal water level na 212 meters. Opo. Tama po yun, Ms. Cecil po, no. Yun nga po yung ating pong iniiwasan po, no, na tumaas pa po yung 19 centimeter per day. So kami naman po sa MWSS ay nakaprepare na rin po for the augmentation measures. So nakapagpatayo na po tayo ng mga bagong water treatment plant dito sa may Laguna Lake. So yung existing po namin na 3 treatment plant ay mayroon na rin po kaming additional na 2 treatment plant. And aside from that, Ms. Cecil, ay mayroon din po tayo yung mga nirehabilitate po, no, ng mga groundwater o mga tinatawag po nating mga deep wells sa buong palibot po ng Metro Manila para po mabigyan po natin ng additional na tubig po, no, yung mga badly hit po ng mga areas, especially po yung mga matataas po na area po, no, na hindi po naaabutan po ng tubig, para po maiwasan po natin yung tinatawag po nating pila balde po, no, sa ating mga daanan. So yun po yung mga inisyatibo po, no, ng MWSS kasama po yung ating mga konsesyonaryo para maibsan po natin yung El Nino this summer. Oo nga, pila balde. Ito mga binabanggit niyo pong augmentation measures, sir, yung treatment plant, groundwater, deep well, ito po ay accessible and available as soon as possible sakaling kailanganin, sir? Tama po, Ms. Cecil, yung 2 treatment plant po natin ay ready na po, no, to operate na rin po this summer, and yung kasama na din po yung mga deep wells po. Ang binabanggit din natin ngayon, sir, no, ang binabanggit niyo po ngayon yung short-term solution. Ano naman po ang long-term solution na inilalatag ng inyong ahensya? Kasi
Perennial problem na po ito. Tumataas po ang population sa Metro Manila. So mangangailangan po talaga ng karagdagang supply ng tubig. Kamusta na po ang mga ginagawang pangmatagalang hakbang ng MWSS? Ms. Cecil, for the water security po, meron po tayong create po na water security pillars po. So yung una pong pillars po natin ay ito po yung mga rehabilitation po ng mga existing na facilities po natin, which is old already po and dilapidated. 1930s, 1940s pa po yung mga existing ng mga dams, mga tunnels po natin and aqueducts, which already been rehabilitated right now po. So ongoing po rin yung rehabilitation po namin para mapalitan po itong mga old facilities po na to. At ang pangalawa po ay ang ating short to medium term na water sources. Yun po yung nabanggit ko kanina ng mga additional na mga water treatment plants po natin na nirush po natin na ma-implement at ma-complete po para may magamit po tayo this summers. At yung sinasabi nyo po, Ms. Cecil, na mga long-term water sources ay ongoing na rin po ito. Meron na po tayong pinapatayong mga dams po sa Wawa Dam po around 518 million liters per day, ongoing po ito, at around 2025 po ay matatapos po natin yung ating construction po ng dam na to. At aside from that po, meron din po tayong tinatayong Kaliwa Dam Project, which is located po sa Quezon Province, which is around 600 million liters per day po din ito. At we are targeting din po to complete yung project po nito by 2027. And yung nababanggit ko kanina na 90% from the Angat Dam ay kailangan po natin itong malesen, yung dependency po natin dito sa dam na to. So we are planning po to implement din po yung Kanan Dam naman po. So around 3,000 million liters per day, which is sufficient enough po, Ms. Cecil, para ma-supplyan natin yung ating concession area, which is the Metro Manila, Cavite, Rizal, and Bulacan until 2047. Yun po yung mga inisyatibo po na ginagawa po namin ngayon, which is already ongoing po, ongoing construction po ito. So 3 dam po ang ongoing construction, Wawa Dam, Kaliwa Dam, at Kanan Dam. Yung Kanan Dam, Ms. Cecil, ay ongoing pa po yung negotiation po natin kasi mayroon po tayong na-receive po na unsolicited proposal from the private proponent po at ongoing po yung evaluation po namin dito. Kasama naman po namin dito ang ating PPP center po na nag-a-assist po sa MWSS. Ano itong Kanan Dam, sir? Sorry po. Sa Kanan Dam po ay sa may Quezon Province po. Quezon din. Yan po. Kasi po yung river po doon, yung Agus River ay tumatapon lamang po sa Pacific Ocean. So might as well po na-catch po natin ito para may magamit po tayo for the domestic water supply sa Metro Manila. Alright. Marami pong salamat, Engineer Patrick Dizon. Maraming salamat, Engineer. Maraming salamat po at magandang umaga. Umaga. Narinig po natin si Engineer Patrick Dizon. Mamaya siguro pakatapos ng commercial break, pasatahan ko lang, Cecil, yung ilang mahalagang naging desisyon ng ating kataas-taasang hukuman. Siguro saglit lang yon. Ang oras po natin ay alas 6:43. Magbabalik po ang Usapang Tol. Tol ng bawat Pilipino. Tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol sa oras na 6:50. Cecil, yung mga sumusunod sa atin, dapat sundan din tayo sa Facebook Live natin at maging sa yung mga gustong pumasok sa text hotline natin 0999-376-6768. Bago natin tanggapin ang report ni Tina, batiin ko po yung mga sumusubaybay sa atin sa Australia, si Tristan Wyatt Gulay doon sa Australia, happy birthday. At dito si Roxanne Costo, bumabati sa atin, watching from Queensland, Australia. At marami pa hong mga kababayan natin na sumusubaybay. Gusto kong pasadahan ng 1 minuto ito. Napakahalaga nito, Senator. Cecil. Yes, opo. Merong mga desisyon na lumabas ang Supreme Court na kailangan malaman ng ating mga kababayan. Una, yung mga local government units ngayon ng Metro Manila ay hindi na pwedeng mag-confiscate ng mga lisensya dahil MMDA na ang pupwede lang. Ito po ay binalidate ng Supreme Court yung Single Ticketing System o STS ng MMDA. So mahalaga po yan sa ating mga motorista. Ang dapat mag-ticket sa inyo ay mga MMDA traffic enforcers. Pangalawa, naglabas ng desisyon ng Supreme Court tungkol doon sa ating Jeepney Modernization Program or yung PUBMP. Ang sabi ng Supreme Court, valid po iyon at constitutional. So sa
sa mata ng Korte Suprema, hindi na mapipigilan yung jeepney modernization. Ano daw? Pangatlo, wala raw Senator din, Tol, wala raw legal standing yung naghain ng petisyon. Yun ang naging desisyon. At hindi raw nasunod yung hierarchy of courts. Correct. Ganon din ang naging desisyon ng Supreme Court tungkol sa legalidad ng mga pogo. Hindi rin nasunod yung hierarchy of courts at maaga yung pagpapile. So, na-dismiss din yung petisyon sa pagdideclare ng pagiging illegal ng pogo at hindi rin po nag-issue ng TRO ang ating pong Supreme Court. So, yung tatlong desisyon niya ng ating may isa pa, Senator Tol, yung takeover, yung issue ng takeover sa mga kumpanya ng langis sa panahon ng emergency. Sinang-ayunan ng Supreme Court yung kapangyarihan ng DOE na mag-takeover ng pangangasiwa. Pag-emergency. At sigurado ko, ang susunod na aakyat sa Supreme Court na kaso sa mga darating na buwan ay yun sa paggagawa ng bagong implementing rules ng Philippine National Police tungkol doon sa semi-automatic rifles. At ito po yung batas po, yung Republic Act 10591 na nagkaroon po ngayon ng bagong implementing rules na pwede na yung ating mga kababayan na ilan na bumili at humawak ng semi-automatic rifles. Pero ang naging sagot ko po kahapon, nung ako po ay nakapanayam, sabi ko pag-aralan ng maigi kasi baka delikado sa peace and order at marami pang iba. Kaya bukas, abangan po ng mga taga-subaybay natin dito po sa Usapang Tol. Exclusive ang atin pong makakapanayam ay si Senator Bato de la Rosa, dating chief ng PNP. At gigisingin natin na maaga yan para ipaliwanag itong bagong patakaran ng PNP tungkol sa semi-automatic rifle. May sinasandalan bang batas yan, Senator Tol? Yung pagpayag ng Meron, PNP? yung Republic Act 10591. Ayun, so pwede naman under that law na magmay-ari ng semi-automatic rifle. Pero iba kasi yung sitwasyon ngayon, iba yung sitwasyon nung nagawa yung batas, yung nandun pa rin yung agam-agam nung iba. Kung ito nga, maigsi ng baril, pag nag-road rage, may mga nangyayari. Di lalo na kung lisensyado at pwedeng gamitin yung ng mga sibilyan, yung mahahaba. So, pag-usapan natin bukas yan. Yan po yung siningit lang natin ngayon sa Usapang Tol at meron pa tayong report na tatanggapin. Cecil? Yes, ito na, Senator Tol. Tanggap tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan mula kay Patrol 11 Tina Nolasco. Nanawagan si Agri-Party List Representative Wilbert Lee kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patalisikin na sa pwesto ang mga tiwaling opisyal at empleyado ng National Food Authority o NFA. Anya, malaking kasalanan ang paglustay sa supply ng bigas, lalo pat napakamahal ngayon ang presyo ng mga pagkain at pangunahing bilihin. Kasunod ito ng umano'y bigas scam sa NFA at direktiba ng Office of the Ombudsman na suspindihin ang 139 na kawani ng ahensya na umano'y dawit sa katiwalian. Naniniwala ang kongresista na kailangan ng pag-asaayos sa ahensya para maibalik ang tiwala ng publiko at simulan ito sa pamagitan ng pag-alis sa mga opisyal at empleyado na sangkot sa anomalya. Git nito, ngayong panahon ng El Nino, kailangang maupo sa ahensya ay yung mga hindi korapa. Ito si Patrol 11 Tina Nolasco para sa Impilang May Todong Lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, nagilingkod ng tama. DWIZ Balita. Mukhang magsisimula na, Senator Tol, yung investigasyon ng Kamara de Representantes sa isyong yan ng kontrobersiya sa NFA at ang Senado. Magkakaroon din po ang Senado. Magkakaroon din ang Senado kagaya nung nakapanayam natin si Senator Cynthia nung isang araw. Palagay ko hinahanda na yung mga dokumento. Baka itong darating na linggo. Ayan, magkakaroon na ng anunsyo, Senator Tol, kung kailan naman ang magiging investigasyon ng Senado kaugnay sa issue ng NFA, kasi baka kailangang magkaroon ng pagbabago o mabasura yung existing guidelines ng NFA na pumapayag na mag-dispose o magbenta ng lumang stock ng bigas. Ang NFA, ang binabanggit kasi Senator Tol ng grupong Bantay Bigas, duda sila kung talagang lumang stock ng bigas yung ibinenta sa mga private trader. Yun. At saka ang daming, may mga kalamidad pa tayo. Itong El Nino, kalamidad ito. So dapat unahin muna yung ating mga kababayan na talagang nahihirapan na bumili ng bigas sa mababa at tamang presyo. Actually, ironic yun, Senator Tol, yung ating mga magsasaka
ng yung mga nagsasaka ng bigas, walang makain siguro na yun, Senator Tol, na ngayon na kanin. No, kumbaga sila ang dapat na mabigyan muna ng ayuda at mabigyan ng priority. Samantala, Senator Tol, ibanggitin lang natin ito, yung ating mga kababayan dyan sa Mindanao, naramdaman nyo ba yung naging pagyanig kaninang pasado alas 5 ng umaga? Dahil nagkaroon pala doon, Senator Tol, ng magnitude 5.1 na lindol, particularly sa Davao Oriental, na itala po yan ng 5:39 ng umaga. At base po sa datos mula sa PHIVOLCS, ang sentro ng lindol ay nasa 63 kilometers, hilagang silangan ng Banganga, Davao Oriental. Nasa karagatan po ang sentro ng lindol at naramdaman ang intensity 1 sa Bislig City at Surigao del Sur. Medyo malakas-lakas yung magnitude 5.1 na lindol. Malakas yan. Moderate yan. Moderate yung ganyang pagyanig. Ingat po tayo, baka may aftershocks pa yan. Mag-ingat po tayo at sa ating mga kababayan sa Davao. Asahan nga raw po ang magiging aftershock. Ayun. At bukas, Senator Tol, ay International Women's Day, March 8. Yan. May mga activity ka ba na naka-line up ngayong araw, Senator Tol? Yung bukas, ay nandun ulit tayo sa Pampanga bukas, sa Lubao. At sa Makalawa naman ay hindi ako nagkakamali, piyesta sa Mangaldan sa Pangasinan. So, advance happy fiesta po sa ating mga kababayan sa Pangasinan. So, batiin muna natin yung iba pa, Cecil. Marami pa palang nagpapabati na sumusubaybay sa atin. Etong si Nelson Malinaw na bumabati. Good morning, Senator Tol. Miss Cecil, God bless. Si Eufemia Barriata, good morning po, Senator Tolentino. Ma'am Cecil. Daina Hortado, good morning po, Senator Tolentino. Miss Cecil, magandang umaga po, Senator Tolentino. From Ramon Abadillo at marami pang iba na bumabati. Batiin ko uli yung mga kababayan natin na kaharap kahapon sa Porac, Pampanga. Lalong-lalo na kay Mayor Jing at Vice Mayor Budoy Tamayo ng Porac, Pampanga. Ayan. At siguro, Senator Tol, bigyan daan din natin sa mga susunod na araw yung issue ng PhilHealth premium hike. Yun, kasi... Yes, yung 5% na na-suspend pa. Yan ang nakikita ko eh. May mga proposals tapos ilulunsa tapos biglang isususpend. Ganon din ito rin yung punot dulo nitong ito sa baril. Dati pa yan, ito sinuspend yung implementation, yung doble plaka na sinisikap namin ngayon sa Senadong ayusin yung batas, i-implement, sinuspend. So, ganyan din yung nabanggit mo ngayon, yung sa premium suspend. So, siguro magkaroon ng malinaw na patakaran, kung talagang hindi po pwede, bakit mo i-implement? Tapos pag i-implement, suspend. Diba? So, para tayong urong-sulong. Laban bawi. Pag ganyan. Laban bawi. Yes. Senator Tol. Laban bawi. Ang sabi, napakabilis ng oras, Napakabilis ng oras, Cecil. At ngayon, halos patapos na ang programa natin. Huwebes na. At bago tayo tuloy ang magpaalam, Senator Tol, bigyang daan po muna natin itong mahalagang mensahe mula po kay Sir Edgard Cabangon, ang chairman ng Aliw Broadcasting Corporation. Lenten food for thought. Life is very complicated. When we find answers to life's questions, life changes the question. Live life one at a time. Think good, think God, thank God. Have a great day ahead. God bless you. Napakagandang mensahe, Senator Tol. Napakaganda. Think God, think good. God bless you all. Yan. Magkikita ulit tayo bukas, mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, dito po sa Usapang Tol. Ito po si Senator Francis Tolentino. Mag-ingat po tayo at bukas na umaga, ganitong oras din po, ay tayo po ay magbibigay sa inyo ng mga nag-aalab na balita at mga issues na napapanahon, ikot sa ating lipunan para po ating maipaliwanag. Ito po si Senator Francis Tolentino muli. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako naman po si Cecil Villarosa, Antabayanan, ang susunod na programang Pasada Balita. Kasama si Kuyang Johnny Banez. Senador Francis